Sa kulturang Pilipino, malalim ang ating koneksyon sa ating nakasanayan at paniniwala, lalo na pagdating sa kamatayan. Sa tuwing may yumao, hindi mawawala ang mga pamahiing sinusunod natin, mga gabay na nagmumula pa sa ating mga ninuno. Pero ano nga ba ang kahalagahan ng mga ito? Tunay bang may epekto ang pagsunod o paglabag dito? Samahan niyo akong talakayin ang mga makukulay na pamahiin na umiikot sa burol at patay. Mga paniniwalang nagbibigay liwanag sa ating kultura at pananampalataya. At una dito mga kaibigan ay ang kasabihang ang sino mang magnakaw ng abuloy o anumang bagay na para sa patay ay magiging magnanakaw sa habang buhay. Ang eksplanasyon dito mga kaibigan ay ang mga abuloy at mga inalay sa namatay ay sagrado dahil ito ay senyales ng paggalang at pasasalamat sa namatay. At ang pagkuha daw nito ay kawalan ng respeto sa pagluluksa ng mga namatayan. Ayon sa pamahiin na ito ay ang espiritu ng yumao ay maaaring magalit at magbigay ng matinding malas sa gumawa nito. Pangalawa naman ay ang bawal magsuot ng pula o maliwanag na kulay. Dahilan daw na ang itim ay ang pinakamadilim na kulay. At ito ay ginagamit upang ipakita ang kalungkutan, pakikiramay at respeto sa pamilya ng nakaburol. At ang puti naman daw ay nagsisimbolo ng kapayapaan sa namatay. Ngunit ang pula naman at iba pang maliwanag na kulay ay sinasabing simbolo ng kasiyahan, kaya naman ito raw ay kawalan ng respeto sa pamilya ng namatay. Sinasabi din na ang kulay pulang damit ay nakakapang-akit ng masasamang espiritu o maaaring magdulot ng kamalasan sa pamilya ng namatay. May ibang naniniwala din na ito ay nagsisimbolo ng dugo, na siya namang paghantong daw sa sunod-sunod na kamatayan ng pamilya. Pangatlo dito mga kaibigan ay bawal pagsuotin ng sapatos ang patay. Sinasabing mananatili umano ang kaluluwa nito sa kanilang bahay. At kung may sapatos ito, ay maririnig raw ang yapak ng kaluluwa kapag ito ay dumalo sa kanilang bahay. Pang-apat naman dito ay bawal magsuklay ng buhok o maligo. Dahilan naman daw na ito ay malas, pwede naman na raw maligo pero hindi sa burol o lugar ng lamay. Sabi-sabi din na kawalan ng respeto ito sa namatay at kanilang pamilya. Panglima naman mga kaibigan ay ang bawal tuluan ng luha ang kabaong. Sinasabi na ang kaluluwa ng namatay ay mahihirapan maglakbay patungo sa kanyang paroroonan kapag ang kanyang kabaong ay natuluan ng luha. At ang pang-anim naman dito ay ang bawal magwalis sa lugar ng burol. Ang unang eksplanasyon dito mga kaibigan ay ang pagwawalis daw ay sumisimbolo sa pagtataboy o pag-alis ng swerte mula sa pamilya. Ang pangalawang eksplanasyon naman dito mga kaibigan ay ang pagwawalis daw ay naisasama ang kaluluwa ng namatay sa basurang nawawalis. Madami pang eksplanasyon ang pwedeng ma-explain dito mga kaibigan, pero tatalakayan na lang natin yan sa iba pang video. At dumako na nga tayo sa pang-pitong kasabihan na bawal iwanan ang nakaburol ng mag-isa. Sinasabi sa kasabihan na ito na dapat may gising na nagbabantay sa pumanaw upang maiwasan agawin ito ng masasamang elemento, tulad na lamang ng aswang. Ito din ang dahilan kung bakit nagkaroon ng pagsusugal sa lamay. At sunod naman dito ang pangwalo na kasabihan na bawal maglagay ng buong rosaryo sa kamay ng patay. Sinasabi naman dito na ang buong rosaryo inilalagay sa kamay ng patay ay may susunod na may mamamatay sa pamilya nito. Ang rosaryong dapat na inilalagay raw ay dapat putol upang walang sumunod sa namatay. Pang-siyam naman dito ay ang bawal umuwi diretso sa bahay pag galing sa patay. Sinasabing pumunta muna tayo sa ibang lugar upang magpagpag at mapigilan ang kaluluwa ng namatay na sumama sa atin. At ang huli naman ay ang pang-sampu. Ating tatalakayin ay isa sa pinakaalam nating pamahiin sa burol na bawal mag-uwi ng pagkain. Pinapaniwalaan naman dito na susundan ng kaluluwa ng namatay ang kung sino man ang gumawa nito. Paalala lamang mga kaibigan na ito ay kasabihan lamang at walang patunay na ang mga ito ay sigurado mangyayari pag ginawa nyo ito.
Pero walang masama kung susundin natin ito upang maiwasan din natin ang kapahamakan. Kaya naman, ang tanong ko sa inyo mga kaibigan, naniniwala ba kayo sa pamahiin na ito?